Imposibleng maayos yan ng isang Pilipinong mekaniko. Sigaw ni Carlos Morales. Isang Espanyol na inhenyero ng makina na nagtatrabaho sa isang marangyang barko ng cruise. Isang lalaking nagtrabaho ng 10 taon na umaasa lamang sa teorya, datos at numero ng sensor. 5 taon na ang nakalipas, isang pagkakanulo sa Timog Silangang Asya ang nag-iwan ng malalim na bakas ng kawalang tiwala sa kanyang puso. Ngunit ang isang pangyayari sa Philippine Sea ay babago sa lahat. Ang nasaksihan niya ay unti-unting sisira sa kanyang mga pinaniniwalaan. Maya-maya, nakita niya ang sarili na nakaluhod sa sahig at ang mga luhang hindi niya mapigilan ay umagos. Makalipas ang ilang taon, nanahimik ang buong silid sa isang pandaigdigang komperensya nang ibahagi niya ang karanasang iyon. Ano nga ba ang nakita niya noong araw na iyon? Sa pagtapos ng kwentong ito, matutuklasan mo rin ang tunay na halaga sa likod ng iyong trabaho. Samahan kami hanggang sa dulo. Si Carlos Morales, 22 taong gulang, isang inhenyero ng makina na may 10 taong karanasan sa Spanish Navy, ay iginagalang ng kanyang mga kasamahan. Anumang uri ng makina, alam niya agad ang dahilan ng problema. Siyentipikong sinusuri ang lahat numero ng sensor, pressure gauge, vibration frequency, at nagpapasya ng ayon sa manual. Ito ang paraan ni Carlos. Hindi ako nagtitiwala sa mga taong nagtatrabaho batay sa pakiramdam. Madalas niyang sabihin, naniniwala siya na ang teorya ang katarungan at ang datos ang katotohanan. Nasa engine room si Carlos ng luxury cruise ship na Esperanza sa Port of Barcelona. Isang dambuhalang barko na may habang 290 metro at mahigit 80,000 toneladang kapasidad. May inaasahang 2,300 pasahero at 400 tripulante na sasakay. Ang cruise ay tatagal ng 3 linggo. Aalis sa Barcelona, iikot sa iba't ibang bansa sa Asia at magtatapos sa Maynila, Pilipinas. Sa paglalayag na ito, siya ang itinalaga bilang Deputy Chief Engineer, responsable sa pamamahala ng propulsion system. Ang titulo ay isang karangalan at kasabay nito isang matinding pressure. Ito ay dahil ang kanyang boss, si Chief Engineer Isabel Rodriguez, ay may mabuting kalooban ngunit hindi kailanman nagpapahintulot ng kapabayaan. Si Isabel ay isang babae na nasa kalagitnaan ng 50s. Isang veterano na nagpalipas ng mahigit 30 taon sa dagat. Laging kalmado ang kanyang mga mata at mayroon siyang lakas na hindi mag-alala sa anumang problema. Bago umalis, habang nagsasagawa ng huling inspeksyon sa engine room, nilapitan siya ni Isabel. Carlos, ito ang unang beses mo na dumaong sa Pilipinas, hindi ba? Opo, tama po. Walang ganang sagot ni Carlos. Sa totoo lang, wala siyang espesyal na nararamdaman tungkol sa bansang Pilipinas. O, sa halip na walang pakialam, siguro ay mayroon siyang pag-iingat. Ito ay dahil sa alaala ng 5 taon na nag-iwan ng malalim na anino sa kanyang puso. Noon, sakay ng ibang barko, nagkaroon ng engine trouble sa isang daungan sa Timog Silangang Asya. Humingi sila ng tulong sa mga lokal na mekaniko, ngunit magulo ang kanilang trabaho. Walang sapat na piyesa, hindi sinunod ng mga manggagawa ang manual. At sa huli, nagkaroon pa ng sira sa ibang bahagi ng makina. Bilang resulta, naantala ang pag-alis ng 3 araw na nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Paulit-ulit na nagsorry si Carlos sa daungan. Humingi siya ng tawad sa mga pasahero. Nagulat sa head office at sinisi ang sarili sa maling pagpapasya. Kahit pa problema iyon ng lokal na kontraktor, siya pa rin ang huling responsable. Simula noon, nag-ugat sa kanyang isip ang isang paniniwala. Hindi mapagkakatiwalaan ng mga Asyanong teknisyan. Alam niya sa isang sulok ng kanyang isip na iyon ay isang prejudice. Ngunit ang kawalang tiwala na minsan nang umukit ay hindi madaling mawala. Nang marinig niya na dadaan sila sa Pilipinas sa paglalayag na ito, may maliit na pag-aalala na bumangon sa kanyang puso. Paano kung magkaroon ng problema sa Pilipinas? Paano kung mapilitan kaming umasa sa mga lokal na teknisyan? Ang pinakamasamang senaryo ay sumagi sa kanyang isip. Carlos, masyado kang seryoso, sabi ni Isabel at inilagay ang kamay sa balikat ni Carlos. Mahalaga na maging maingat bilang isang inhenyero, pero huwag kang masyadong magpadala sa nakaraang karanasan. Malawak ang mundo. Tumango si Carlos nang walang katiyakan. Tama ang sinabi ni Isabel. Ngunit ang pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi madaling naalis. Dumating ang araw ng pag-alis. Nagniningning ang daungan ng Barcelona sa sinag ng araw ng tagsibol. Sunod-sunod na sumakay ang mga pasahero. At puno ng ngiti at kasiyahan ng deck. Tiniyak ni Carlos ang huling pag-check sa engine room at nakatitig sa monitor ng main propulsion shaft.
Lahat ng numero ay normal. Cooling system, fuel supply, power distribution, walang anumang abnormalidad. Ang Esperanza ay aalis na. Ang utos ng kapitan ay narinig sa radio. Huminga ng malalim si Carlos at inilagay ang kanyang kamay sa control panel. Umalingaw-ngaw ang ugong ng dambuhalang makina at dahan-dahang gumalaw ang barko. Nagsimula na ang 3 linggong paglalayag. Ang unang ilang araw ay naging maayos. Lumabas sa Mediterranean, dumaan sa Suez Canal at nagpatuloy sa Indian Ocean. Sinusunod ng barko ang nakaplano nitong ruta. Ang mga pasahero ay nag-enjoy sa mga restaurant, pool at teatro sa loob ng barko. Araw-araw, nanatili si Carlos sa engine room at patuloy na nagbabantay sa sistema. Siya ay masikap at detalyado. Gumigising siya tuwing 6 ng umaga. Iniinspeksyon ang bawat sulok ng engine room. Ang posisyon ng needle sa pressure gauge, ang koneksyon ng mga tubo, ang tangke ng cooling water wala siyang pinalalampas, at ang lahat ng datos na nakuha ay itinatala sa isang notebook at ikinukumpara sa nakaraang araw. Ito ay upang mahanap ang anumang senyales ng abnormalidad sa lalong madaling panahon. Ngunit, hindi mapakali ang kanyang isip. Habang lumalayo ang barko, papalapit naman ang pagdating sa Pilipinas. Ito rin ang nagpapaalala sa kanya ng alaala 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi, habang umiinom ng kape sa kanyang cabin, pinagmamasdan ni Carlos ang dagat sa labas ng bintana. Tanging ang sinag ng buwan ang nagpapailaw sa mga alon. Tahimik ang gabi. Naalala niya ang araw na iyon sa daungan ng Timog Silangang Asya. Ang leader ng mga mekaniko na may kumpiyansa na nagsabi, "Ayos lang yan, ipaubaya mo sa amin." Ngunit sa huli, walang nalutas. Nasira ang tiwala ni Carlos at nasugatan ang kanyang karera. Baka ganon din sa Pilipinas. Bulong niya. Alam niya na iyon ay isang hindi makatarungang prejudice. Ngunit ang takot ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Nagpatuloy ang paglalayag ng walang aberya. Dumaong sa Singapore, sunod ay Taiwan, at patungo na sa huling destinasyon, Maynila. Araw-araw, abala si Carlos sa pagtatrabaho sa engine room. Pagkuha ng datos, pagsusuri, pagtatala. Ngunit isang maliit na pagdududa ang nagsimulang sumibol sa kanyang isip. Ito ay tungkol sa vibration ng propulsion shaft. Ayon sa mga numero, normal pa rin ito. Walang ipinapakitang abnormalidad ang sensor. Ngunit may nararamdaman ang kanyang katawan na kakaibang kaibahan. Parang bahagyang irregular ang ritmo ng vibration. Nag-alinlangan si Carlos kung iuulat ba niya ang pagdududa na ito kay Isabel. Ngunit wala siyang ebidensya. Normal ang ipinapakita ng sensor. Kung mag-uulat siya at walang problema, magdudulot lang siya ng walang kabuluhang pag-aalala. Ito ay magiging hindi karapat-dapat para sa isang deputy chief engineer. Hindi ako nagtitiwala sa mga taong nagtatrabaho batay sa pakiramdam. Ang sarili niyang salita ay nakagapos sa kanya. Sa huli, itinago ni Carlos ang pagdududa. Hanggat normal ang datos, ayos lang ang lahat. At dumating ang araw ng tadhana. Mga 60 kilometro na lang ang layo sa Maynila. Pumasok na ang barko sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Nagtipon ng mga pasahero sa deck. Pinagmamasdan ng baybayin ng Pilipinas sa malayo. Lahat ay punong-puno ng pag-asa sa pagdating. Matatapos na ang 3 linggong paglalayag. Nakatitig si Carlos sa monitor sa engine room. Lahat ng numero ay normal. Ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nawawala ang pagdududa. Sa halip, parang unti-unti pa itong lumalakas. Alas 3:17 ng hapon, biglang umalingaw-ngaw ang alarm sa engine room. Agad na tumingin si Carlos sa monitor. Nagkaroon ng abnormalidad sa cooling system ng propulsion shaft. Mabilis na tumataas ang temperatura. 70 degrees, 80 degrees, 90 degrees. May ilang minuto na lang bago umabot sa mapanganib na level. Ta! Agad na binawasan ni Carlos ang output ng makina. Ngunit hindi tumitigil ang pagtaas ng temperatura. Tiningnan niya ang daloy ng cooling water, ngunit walang problema. Ang mga tubo at bomba ay gumagana ng maayos. Kung gayon, ano ang dahilan? Kinuha niya ang toolbox at nagsimulang inspeksyonin ang shaft. Ngunit sa limitadong kagamitan sa barko, hindi niya magagawang mag-diagnose ng detalyado. Kulang din sa pyesa. Ang mas malala pa, nang tingnan niya ang labas ng bintana, mabilis na dumidilim ang kalangitan. Nagsisimula ng lumala ang panahon. Tumataas ang mga alon at malakas ang pag-uga ng barko. Malakas din ang hangin. Kung mananatiling nakahinto ang makina,
ang dambuhalang barko ay tatangayin ng agos at sa pinakamasamang sitwasyon, maaari itong sumadsad. Ang buhay ng 2,300 pasahero at 400 tripulante ay nakasalalay ngayon kay Carlos. Dumating si Isabel. Ang sitwasyon ay pinakamasama. May abnormalidad sa cooling system ng propulsion shaft. Ngunit hindi matukoy ang dahilan. Nanginginig ang boses ni Carlos dahil sa kaba. Kalmadong tiningnan ni Isabel ang monitor at tahimik na nagsalita. Carlos, hihingi tayo ng external assistance. Ang pinakamalapit ay ang Philippine Coast Guard, Maritime Support Unit ng Maynila. Sa sandaling narinig niya ang salitang iyon, nagbalik ng malinaw sa isip ni Carlos ang alaala 5 taon na ang nakalipas. Ang daungan sa Timog Silangang Asya, ang magulong trabaho, ang pagkalugi, at ang responsibilidad na dinanas niya. Ngunit Chief Engineer, wala tayong ibang pagpipilian, Carlos. Nasa teritoryo tayo ng Pilipinas. Sila ang pinakamabilis na makakarating. Seryoso ang mga mata ni Isabel. Kinagat ni Carlos ang kanyang labi. Ayaw niyang maniwala. Ngunit wala siyang choice kundi maniwala. Ang nasa harap niya ay hindi teorya o prejudice, kundi ang buhay ng 2,300 katao. Huminga ng malalim si Carlos at tahimik na tumango. Opo, pakiusap. Humingi na po tayo ng tulong. Kinuha ni Isabel ang radio at humingi ng tulong sa PCG. Samantala, patuloy na naghahanap ng dahilan si Carlos, ngunit wala siyang makita. Bakit tumataas ang temperatura gayong normal ang ipinapakita ng sensor? Hindi maipaliwanag ng kanyang teorya at naalala niya ang pagdududa niya sa sarili. Ang bahagyang pagbabago sa vibration. Kung iniulat ko sana iyon noon. Kung nagtiwala ako sa pakiramdam ko. Ngunit hindi na oras para magsisi. Lalo pang lumala ang bagyo. Hinahampas na mga alon ng bintana. At malakas ang pag-ugan ng barko. Ang mga pasahero ay balik sa kanilang cabin at ang mga tripulante ay abala sa pag-aasikaso. Umupo si Carlos sa sahig ng engine room at tinakpan ng kamay ang mukha. Masakit na naramdaman niya ang kanyang kawalang kakayahan. Ang 10 taon niyang karanasan at kaalaman sa teorya ay walang silbi sa sandaling iyon. Darating ang mga mekaniko mula sa Pilipinas. Bulong niya sa isip. Puno ng pag-aalala at pag-asa ang kanyang boses. Tutulungan ba talaga nila kami? O uulitin lang ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Ang mga sandaling iyon, ang pinakamatagal na dumaan sa buhay ni Carlos Morales. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalaki ang pag-aalala ni Carlos. Ang temperature gauge ay nananatili sa bingit ng panganib. Pinanatili ni Carlos ang maximum flow ng cooling water at minimum output ng makina. Ngunit pansamantala lang ito, kung hindi nila malulutas ang root cause. Anumang oras ay maaari itong tuluyang huminto. Sa labas ng bintana, walang humpay na hinahampas ng alon ng barko. Naririnig sa engine room ang ugong ng hangin. Lalo pang lumalala ang panahon. Talaga bang may makakarating na tulong sa ganitong sitwasyon? Ang pagdududa ay bumangon sa isip ni Carlos. Patuloy ang komunikasyon ni Isabel sa Coast Guard sa radio. Kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon. Ngunit may bakas ng tensyon sa kanyang mga mata. Ang inaasahang oras ng pagdating ay mga 90 minuto, sabi ni Isabel. Tiningnan ni Carlos ang orasan. 90 minuto? Kakayanin ba ng barko sa loob ng panahong iyon? At higit sa lahat, kung dumating sila, malulutas ba talaga nila ang problemang ito? Muling ininspeksyon ni Carlos ang paligid ng propulsion shaft. Ngunit gaano man niya tingnan, hindi niya matukoy ang dahilan. Hindi maipaliwanag ng kanyang teorya. Walang abnormalidad sa sensor. Walang problema sa tubo. Normal ang sirkulasyon ng cooling water. Bakit tumataas ang temperatura? Bulong niya. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito katinding kawalang kakayahan. Ang sarili niyang may 10 taong karanasan bilang inhinyero ay hindi kayang harapin ang isang problema. Ang katotohanan iyon ay lubos na sumugat sa kanyang pride. Lumipas ang oras. 60 minuto. 45 minuto. 30 minuto. Tumingin si Carlos sa labas ng bintana ng engine room. Ang nagngangalit na dagat ay parang refleksyon ng kanyang isip. Malamang na ang mga pasahero ay nag-aalala sa kanilang cabin. Baka umiiyak ang mga bata. Baka ang mga matatanda ay nagtitiis sa pag-uga ng barko habang may iniindang sakit. Pakiusap. Dumating na kayo. Nagdasal si Carlos sa kanyang puso. Ang prejudice at ang alaala ng nakaraan ay hindi na mahalaga sa sandaling iyon. Gusto niya lang na may tumulong. At eksaktong 92 minuto matapos humingi ng tulong. Ayan na sila. Ang boses ni Isabel
ay umalingaw-ngaw sa engine room. Tumakbo si Carlos sa bintana. Sa kabila ng abot tanaw, sa likod ng mga alon, may nakita siyang maliit na bangka. Tiyak na papalapit ito sa kanila. Talaga? Dumating sila? Puno ng pagtataka ang boses ni Carlos. Sa ganitong sama ng panahon, sa ganitong bilis, hindi rin maitago ni Isabel ang kanyang pagtataka. Karaniwan, ang rescue operation sa ganitong kagitnaan ng dagat ay lubhang mapanganib. Ngunit ang support vessel ay gumagalaw ng napakahusay, parang binabasa ang bawat alon. Sa kalaunan, pumwesto ang support vessel sa tabi ng Esperanza. Lumabas si Carlos at Isabel sa deck upang tingnan. Hinalpas ng ulan ang kanilang mukha at niyugyog ng hangin ang kanilang katawan. Ngunit mula sa support vessel, 6 na miyembro ng team ang nagsimula ng maghanda. Lahat sila ay nakasuot ng orange na uniform. May helmet, life harness at may dalang toolbox sa likod. Mataas ang alon at hindi matatag ang distansya sa pagitan ng dalawang barko. Karaniwan, mahirap na tumawid sa bridge. Ngunit hindi sila nag-alinlangan. Isang lalaki, na tila ang leader, ang unang tumawid sa bridge at lumapag sa deck ng Esperanza. Sinundan siya ng iba pang miyembro. Ang kanilang kilos ay walang sayang at parang paulit-ulit na sanay. Inalis ng lalaking tinawag na Mang Leo Santos ang kanyang helmet at yumuko ng malalim kina Carlos at Isabel. Ang kilos ay magalang at formal, kahit sa gitna ng bagyo. Philippine Coast Guard, Engine Support Team. Santos po, batid na namin ang sitwasyon. Mag-uumpisa na kami agad sa trabaho. Si Santos, nasa tingin ay nasa 50s, ay may kalmadong presensya. Tahimik ang kanyang boses, ngunit may matibay na kumpiyansa. Nawala ng salita si Carlos sa isang sandali. Ang mga taong ito, na dumating nang isinasapanganib ang kanilang buhay sa ganitong sama ng panahon, ay unang yumuko. Dadalhin ko po kayo sa engine room, sabi ni Isabel. Tumango ulit si Santos at pinangunahan ng kanyang team papunta sa engine room. Sumunod si Carlos. Pagpasok sa engine room, agad na nagsimula ng paghahanda sa trabaho sina Santos. Ngunit muli, nagulat si Carlos sa kanyang nakita. Wala ni isa sa kanila ang nag-aksaya ng salita. Nang ituro ni Santos ang propulsion shaft, isang miyembro ang nagbukas ng toolbox. Ang isa pa ay nagsimulang mag-set up ng measuring equipment. Ang isa pa ay naglipat ng mga kagamitan upang magbigay ng espasyo sa trabaho. Ang lahat ay ginawa ng walang imik, ngunit perpektong magkakaugnay. Tingnan mo iyon, bulong ni Isabel kay Carlos. Tumingin si Carlos at nakita ang isa sa mga batang mekaniko na nakadikit ang tenga sa propulsion shaft. Nakapikit siya at tila nakikinig ng maigi. June, anong balita? Tahimik na tanong ni Santos. Si June Reyes, ang batang mekaniko, ay nakapikit pa rin ang sumagot. Irregular po ang phase ng vibration. Malamang po ay may problema sa thrust bearing. Nanlaki ang mata ni Carlos sa pagtataka. Ang problemang sinikap niyang hanapin sa loob ng maraming oras gamit ang sensor at datos nakita ng batang ito sa pamamagitan lamang ng pagdikit ng kanyang tenga. Umasa sa pakiramdam sa ganitong sitwasyon? Bulong ni Carlos. Ngunit hindi iyon pamumuna, kundi purong pagtataka. Ang kanyang data-driven na paniniwala ay dahan-dahang gumuguho sa harap niya. Umalis si June sa propulsion shaft at kumuha ng iba pang measuring equipment. Ito ay isang device na sumusukat sa frequency ng vibration. Nagsagawa siya ng pagsukat sa maraming punto at itinala ang datos sa isang notebook. Nagpatuloy din si Santos sa inspeksyon mula sa ibang anggulo. Ang iba pang miyembro ay tahimik na ginagawa ang kani-kanilang papel. Wala nang nagawa si Carlos kundi manood. Ang kanilang kilos ay walang pag-aalinlangan. Ang pagpapasa ng gamit, ang paglalaan ng espasyo sa trabaho, ang pag-set up ng kagamitan, lahat ay ginawa ng natural. Parang paghinga, parang isa silang buhay na nilalang. At higit sa lahat, nagulat siya na hindi sila nagmamadali. May bagyo sa labas, malakas ang pag-uga ng barko, malinaw na labanan sa oras ang lahat, ngunit sila ay kalmado, parang tumigil ang oras. Lumipas ang 25 minuto, may iniulat si June kay Santos. Tumango si Santos at itinuro ang isang partikular na bahagi ng propulsion shaft. Nagtipo ng ibang miyembro sa bahaging iyon. May hawak na gamit. Napahigpit ang hininga ni Carlos habang pinagmamasdan. Ano kaya ang nakita nila? Sa kalaunan, lumapit si June kina Isabel at Carlos. Kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit seryoso. May napakaliit na distortion po sa thrust bearing. Nagsimulang magpaliwanag si June. Hindi po ito madetect ng sensor. Pero nakakaabala po ito sa daloy ng cooling water.
Napagdesisyonan namin batay sa echo pattern ng tunog at phase ng vibration. Magbibigay po kami ng emergency treatment ngayon. Nawala ng salita si Carlos. Hindi ma-detect ng sensor? Ang dahilan na sinikap niyang hanapin sa loob ng maraming oras gamit ang datos ay naroon. Ngunit hindi niya iyon nakita dahil hindi nag-abnormal ang sensor. Ngunit si June ay nakahanap ng sagot mula sa tunog at vibration, mga bagay na tanging ang pandama ng tao ang makakaintindi. Magiging maayos ba ang emergency treatment? Tanong ni Isabel. Tahimik na ngumiti si June. Opo, makakarating po kayo sa Maynila nang walang problema. Pagdating po sa daungan, pakiusap, magpatingin na kayo sa isang espesyalistang pasilidad para sa full repair. Bibigyan ko po kayo ng contact number. Pagkatapos noon, bumalik si June sa trabaho. Tinitigan ni Carlos ang kanyang likod at may malaking pagbabago siyang naramdaman sa kanyang puso. Nagpatuloy ang trabaho. Maingat na inayos ni Santos ang apektadong bahagi at naglagay ng temporary reinforcement. Pinagmamasdan ni Carlos. Humanga siya sa kanilang husay. Maging ang paggamit lang ng gamit ay walang sayang. Ang tamang gamit ay dinala sa tamang lugar sa tamang oras. Parang natural na paghinga. At higit sa lahat, hindi sila nagmamadali. Naalala ni Carlos ang alaala 5 taon na ang nakalipas. Ang mga mekaniko sa daungan ng Timog Silangang Asya ay laging nagmamadali. Naghahanap ng gamit, nag-aaway, at sa huli, hindi nalutas ang problema. Ngunit ang mga Pilipinong nasa harap niya ay kabaligtaran. Tahimik, kalmado, at tiyak. Pagkatapos ng 45 minuto, tumayo si Santos. Tapos na po ang trabaho. Sa sandaling narinig niya ang salitang iyon, huminga ng maluwag si Carlos. Tiningnan ng monitor. Nagsimulang bumaba ang temperatura ng propulsion shaft. Bumabalik na ito sa normal. Talaga? Naayos na? Hindi makapaniwala si Carlos. Ang problemang hindi niya nalutas sa loob ng maraming oras ay nalutas ni Santos sa loob lamang ng 45 minuto. At sa ganitong sama ng panahon pa, malalim na yumuko si Isabel kay Santos. Maraming salamat po talaga. Dahil po sa inyo, naligtas ang buhay ng lahat ng pasahero. Mahinahong ngumiti si Santos. Walang anuman po. Trabaho po namin ito. Ang salitang iyon ay walang pagmamayabang o pagyayabang. Sinasabi lang niya ang katotohanan. Ngunit ang bigat ng katotohanan iyon ay masakit na naramdaman ni Carlos. Nagsimulang magligpit ng kagamitan sina Santos. Walang sayang ang kanilang kilos. Tahimik ngunit tiyak na ginawa nila ang trabaho, tulad noong dumating sila. Lumapit si Carlos kay Santos. Ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ng pasasalamat ay tila hindi sapat. Ngunit parang naintindihan ni Santos ang ekspresyon ni Carlos. Ayos lang po sir. Mahinahong sabi ni Santos. Maganda po ang inyong ginawa. Tama po ang inyong desisyon na gawing maximum ang daloy ng cooling water at minimum ang output ng makina sa ganitong sitwasyon. Kaya po nakayanan ng barko hanggang sa pagdating namin. Lumambot ang mata ni Carlos. Ang salita ni Santos ay hindi naninisi, kundi nagpapahalaga. Pero hindi ko po natukoy ang dahilan. Natural lang po yan. Tahimik na patuloy ni Santos. Ang mga problemang hindi ma-detect ng sensor ay hindi makikita kung walang karanasan. Bata pa po kayo. Marami pa po kayong matututunan. Wala nang masabi si Carlos. Naramdaman niya na may isang bagay na uminit sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagpatuloy sina Santos patungo sa deck. Sumama sina Carlos at Isabel upang mag-escort. Umuulan pa rin sa labas, ngunit medyo humina na ang hangin. Nagsimula ang paglipat pabalik sa support vessel. Sunod-sunod na tumawid ang mga miyembro sa bridge. Huling tumawid si Santos. Lumingon siya at muling yumuko ng malalim. Magandang paglalayag po. Pagkatapos noon, sumakay si Santos sa support vessel. Dahan-dahang lumayo ang support vessel. Tumayo si Carlos sa deck, pinagmamasdan ng kanyang likod. Sa kabila ng mga alon, itinaas ni Santos ang kanyang kanang kamay ng mataas nang hindi lumilingon. Iyon ay isang paalam. Itinaas din ni Carlos ang kanyang kamay. Lumayo nang lumayo ang support vessel. Tumayo siya roon hanggang sa mawala ang bangka sa paningin. Binabasa ng ulan ang kanyang mukha, ngunit hindi niya alam kung ulan ba iyon o luha. Ngunit kahit nawala na ang support vessel sa abot tanaw, nanatili si Carlos sa deck ng matagal. Humina na ang ulan at may sinag na ng liwanag sa langit. Palipas na ang bagyo. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw ng malakas at ang Esperanza ay nagsimulang gumalaw muli patungo sa Maynila.
Tumayo si Isabel sa tabi ni Carlos. Tara na, kailangan nating i-check ang final status ng engine room. Tumango si Carlos at bumalik sa engine room kasama si Isabel. Tiningnan ang monitor. Lahat ng numero ay matatag. Ang temperatura ng propulsion shaft ay nasa normal na level. Ang emergency treatment ni Santos ay perpekto. Ngunit hindi pa rin mapakali ang puso ni Carlos. May isang bagay na malaking nagbabago sa loob niya. Hindi lang iyon simpleng pagkaligtas, kundi isang mas malalim na pagbabago. Sino po ba ang mga taong iyon? Bulong ni Carlos. Ngumiti ng mahinahon si Isabel. Mga profesional, Carlos. Tunay na profesional. Pero ang kanilang teknik, naghanap ng salita si Carlos. Iba po sa lahat ng natutunan ko. Nakikinig sa tunog, hindi sa sensor. Umasa sa pakiramdam, hindi sa datos. Inilagay ni Isabel ang kamay sa balikat ni Carlos. Carlos, ang technical skill ay hindi lang teorya. Ang nakita mo ay ang resulta ng mga dekada ng experience na naipon. Iyon ang skill na taglay nila. Ang salitang iyon ay tumimo sa puso ni Carlos. 30 kilometro na lang ang layo sa Maynila. Malapit nang matapos ang paglalayag. Nag-iisa si Carlos sa engine room. Binabasa ang mga dokumentong iniwan ni Santos. Ito ay isang procedure manual para sa repair at contact information ng kumpanyang inirekomenda para sa full repair sa Maynila. Ang procedure manual ay nakasulat ng napakadetalyado. Ang mga diagram ay malinaw. At ang mga paalala ay detalyado. Ngunit ang pinaka nakaka-impress ay ang handwritten memo sa huling pahina. Kung mayroon po kayong anumang katanungan, maaari po kayong tumawag anumang oras. Santos. Kasama ang numero ng telepono at email address. Tinitigan ni Carlos ang memo. Nag-aalala pa rin sila sa kanila hanggang sa huli. Kinagabihan, dumaan ang esperansa sa tulay ng Manila Bay at dahan-dahang dumaong. Tapos na ang 3 linggong paglalayag. Sunod-sunod na bumaba ang mga pasahero. Nakangiti sila. Nagkukwentuhan ng kanilang mga alaala at nagpatuloy sa paglalakbay. Walang nakakaalam na nagkaroon ng trouble. Iyon ay dahil sa mabilis na pag-aksyon ni Santos. Nakarating ang mga pasahero sa kanilang destinasyon nang walang anumang abala. Pinagmamasdan ni Carlos ang skyline ng Maynila mula sa terminal building ng Daungan. Nagniningning ang matatayog na gusali na nagre-reflect sa sinag ng araw. Ang malaking Ferris wheel sa malayo ay dahan-dahang umiikot. Pilipinas, bulong niya. Bago siya dumating, prejudice lang ang nararamdaman niya sa bansang ito. Ngunit ngayon, ibang damdamin ang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, binisita ni Carlos ang repair shop na inirekomenda ni Santos. Ito ay isang maliit na shipyard malapit sa Maynila. Cruise Marine Technology ang nakasulat sa karatula. Pumasok siya at sinalubong ng isang lalaking nasa 60s. Nakipag-ugnayan na si Mang Leo Santos. Ang repair po ng propulsion shaft, tama? Ang lalaki, na nagpakilalang Lolo Ben Cruz, ang may-ari, ay nagsimulang magpaliwanag kay Carlos habang nagpapakita ng mga dokumento. Ang tagal ng repair, ang halaga, at ang detalye ng trabaho lahat ay iniharap ng malinaw. 2 days po namin itong kukunin. Pakidak po ang barko dito sa aming docks sa panahong iyon. Tumango si Carlos habang tinitingnan ang mga dokumento. Pumasok sa loob ang isang batang mekaniko na nakasuot ng working uniform. Nanlaki ang mata ni Carlos sa pagtataka. June, ito ang batang mekaniko na nakatuklas sa problema ng bearing kahapon sa barko. Tumawa si June nang nagtataka. Ay, Sir Carlos, magkita tayo dito? Ikaw, taga Coast Guard ka, hindi ba? Parang concurrent position po iyon. Paliwanag ni June. Kapag may emergency, nag-assist po kami bilang support personnel ng Coast Guard. Pero dito po ako nagtatrabaho. Sa Pilipinas po, nagtutulungan po ang private at public sector para mapanatili ang kaligtasan ng dagat. Humanga si Carlos. Ito ay isang system na episyente at makatwiran. Kumusta po ang emergency repair kahapon? Nagtagal po ba? Tanong ni June. Tumango si Carlos ng mariin. Perpekto. Nakapasok kami nang walang anumang problema. Mabuti naman po. Ngumiti si June ng panatag. Natapos ang repair sa loob ng 2 araw ayon sa plano. Araw-araw, bumibisita si Carlos sa shipyard at pinagmamasdan ang trabaho. Doon, nasaksihan niya ang isa pang uri ng craftsmanship. Ang pagpapalit ng bearing ay kailangan ng labis na precision. Kahit ilang micrometer lang na error, ay hindi pinapayagan. Sina Lolo Ben at June ay maingat na nagtatrabaho
Paulit-ulit na nagsusukat gamit ang micrometer. Sir Carlos, tingnan niyo po, tawag ni June. Lumapit si Carlos at ipinakita ni June ang bagong bearing. Ito po ang bagong pyesa. Pareho po sa itsura, pero magkaiba po ang material. Mas matibay po itong bago. Paano mo nalaman? Sa bigat at texture po ng surface. Sagot ni June. Pumikit si June at inikot ang bearing sa kanyang palad. May sarili pong personalidad ang bawat metal. Kahit parehong bakal, iba-iba po sa component at process ng paggawa. Bahagi po ng trabaho ng mekaniko na maramdaman iyon. Nakikinig si Carlos sa salitang iyon. Sa teoryang pinag-aralan niya, ang properties ng metal ay inilalarawan sa pamamagitan ng chemical formula at data. Ngunit naintindihan ni June iyon sa pamamagitan ng pandaman ng kanyang kamay. Sa gitna ng trabaho, nagtanong si Carlos kay Lolo Ben. Bakit po kayo nagtatrabaho ng ganito kaingat? Pwede naman pong emergency repair lang, hindi ba? Inilagay ni Lolo Ben ang kanyang gamit at tiningnan si Carlos. May sakay pong tao ang barkong inaayos namin. Simple lang ang salita, ngunit mabigat. Kaya hindi po kami pwedeng magpabaya. Kahit walang nakakakita, kahit walang nakakapansin, gagawin namin ang pinakamahusay. Iyan po ang pride ng isang craftsman. Naramdaman ni Carlos ang init sa kanyang dibdib. Kinagabihan pagkatapos ng repair, inimbitahan ni na Carlos, Lolo Ben at June ang sarili sa isang maliit na karinderya malapit sa shipyard. Ang kubol ni tatay ang nakasulat sa karatula. Pagpasok, nakita nila ang isang maliit na lugar na may counter seats lang. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nasa 70s. May puting buhok. Welcome! May masarap tayong tuna ngayon. Nakangiting bati ng may-ari. Umorder si Lolo Ben at inihanda ang sinugbang tuna, inihaw na tuna at kinilaw Filipino ceviche. Kumuha si Carlos ng kinilaw gamit ang chopsticks o tinidor, kutsara at inilagay sa bibig. Sa sandaling iyon, nanlaki ang kanyang mata sa pagtataka. Ito ang pinakamasarap at pinakasariwang isda na kinain niya. Masarap po, sir. Tumawa si June. Si tatay, dating mangingisda. Iba po ang ginagawa niya. Hindi po siya nagtitinda ng isda kung hindi siyang personal na nanghuli. Lumabas ang may-ari mula sa loob. Ikaw ba'y banyaga, iho? Opo, galing po sa Espanya. Sagot ni Carlos. Masayang tumawa ang may-ari. Wow, galing sa malayo. Kumusta ang isda ng Pilipinas? Ang pinakamahusay po, taos-pusong sagot ni Carlos. Nagkamot ng ulo ang may-ari ng nahihiya. Mabuti naman. Ang isda, iho. Ang freshness ang buhay niyan. Kaya araw-araw, pumupunta ako sa dagat. Lagpas 70 na ako, pero active pa rin. Nang marinig ang salitang iyon, tiningnan ni Carlos sina Lolo Ben at June. At nalaman niya, pareho sila ng attitude ng may-ari. May pride sa kanilang trabaho. Hindi nagpapabaya at laging naghahangad ng pinakamahusay. Iyon ang karaniwang attitude ng mga Filipino craftsman. Nang matapos ang pagkain at aalis na sila, yumuko ng malalim si Carlos sa may-ari. Maraming salamat po. Ngumiti ng malumanay ang may-ari. Bumalik ka ulit. Mas masarap pa ang ipapakain ko sa iyo sa susunod. Pabalik sa shipyard, nagtanong si Carlos kay June. June, bakit ka naging mekaniko? Nag-isip muna si June bago sumagot. Mekaniko rin po ang tatay ko. Lumaki po ako na nakikita ang trabaho niya mula pagkabata. Sa Coast Guard din ang tatay mo? Hindi po. Nagtrabaho po ang tatay ko sa isang private shipyard. Pero bago siya nag-retire, madalas po niyang sinasabi, ang trabaho natin, buhay ng tao ang pinanghahawakan, kaya wag na wag kang magpapabaya. Nakatingin sa malayo ang mata ni June. 3 taon na po siyang pumanaw. Pero ang salita po niya, buhay pa rin sa akin. Kaya gusto kong magtrabaho na maipagmamalaki niya. Tahimik na nakinig si Carlos. Ang salita ni June ay malalim na umukit sa kanyang puso. Kinabukasan, nakaschedule na umalis ang Esperanza sa Maynila. Ngunit bago umalis, nagpasya si Carlos na maglakad mag-isa sa Maynila. Tahimik ang Maynila sa umaga. Naglalakad siya malapit sa daungan at nakakita siya ng isang maliit na kapilya o simbahan. Pumasok siya. Ang sinag ng araw ay dumaan sa bintana at isang tahimik na hangin ang dumaloy. May mga taong nagdarasal. Matatanda at bata, lahat ay tahimik na nagdarasal. Sumali si Carlos sa linya. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, nag-alay o nagdasal siya at nagdasal. Hindi niya alam kung ano ang idarasal.
Ngunit paulit-ulit niyang sinabi ang mga salita ng pasasalamat sa kanyang puso. Paglabas niya sa kapilya, may maliit na parke malapit doon. Umupo siya sa bench at pinagmamasdan ng dagat. Dumaan ang isang matandang mag-asawa na naglalakad. Napansin ng matandang lalaki si Carlos at bumate. Nagmadali si Carlos na gumanti ng bate. May sinabi ang matandang babae at inabot kay Carlos ang isang maliit na balot. Hindi naiintindihan ni Carlos ang Tagalog kaya nagtaka siya. Ngunit ngumiti ng malumanay ang matandang babae at inabot ang balot. Nang buksan niya, may homemade na pandesal o kakanin sa loob. Nanlaki ang mata ni Carlos sa pagtataka. Bakit bibigyan ng pagkain ng isang banyaga na hindi nila kilala? Kumaway ang mag-asawa habang umaalis. Pinagmamasdan ni Carlos ang kanilang likod at kumagat siya sa pandesal. May mainit at malambing na lasa. Sa sandaling iyon, umagos ang luha sa mata ni Carlos. Hindi yun luha ng kalungkutan. Sa halip, mainit at malambing na luha. Nang tulungan siya ni na Santos, nang makita ang trabaho ni na Lolo Ben at June, nang kainin ang isda ni tatay. At ngayon, nang bigyan siya ng pandesal, nang hindi niya kilalang mag-asawa lahat ng sandaling iyon, ay tahimik na pumuno sa puso ni Carlos. Hapon na, at papalapit na ang oras ng pag-alis ng Esperanza. Bago bumalik sa barko, bumisita muli si Carlos sa shipyard. Sinalubong siya ni na Lolo Ben at June. Aalis na po ba kayo? Opo. Maraming salamat po talaga sa tulong ninyo. Yumuko ng malalim si Carlos. Inabot ni Lolo Ben ang kamay niya. Magandang paglalayag. Kung may pagkakataon kang bumalik sa Maynila, bisitahin mo ulit kami. Bababaalik po ako. Mariing sagot ni Carlos. Inabot din ni June ang kamay niya. Sir Carlos, magiging magaling kang mekaniko. Bakit po sa tingin mo? Kasi gusto mong matuto. Iyan ang pinakamahalaga. Sa salitang iyon, uminit ang dibdib ni Carlos. Paglabas niya sa shipyard, lumingon si Carlos. Kumakaway sina Lolo Ben at June. Kumaway rin ng malaki si Carlos. Pagbalik sa barko, naghihintay si Isabel. Kumusta ang Maynila? Napakahusay po. Taos-pusong sagot ni Carlos. May espesyal na bagay po ang bansang ito. Ngumiti ng malumanay si Isabel. Ano sa tingin mo iyon? Nag-isip muna si Carlos bago sumagot. Ang init po ng puso ng tao. Pero hindi lang iyon. Ang pride sa trabaho, ang respeto sa iba. At habang naghahanap ng salita, nagpatuloy si Isabel. Ang puso ba na nagpapahalaga sa buhay? Malaking tumango si Carlos. Opo, iyon po. Nang umalis ang Esperanza sa Maynila, tumayo si Carlos sa deck at pinagmamasdan ang syudad. Nasaan kaya si Mang Leo Santos ngayon? Nag-aayos kaya ng ibang barko sina Lolo Ben at June? Pumunta kaya sa dagat si tatay? At ang matandang mag-asawa? Ang mukha ng lahat ng tao ay umukit sa puso ni Carlos. Habang nagpapatuloy ang barko sa abot tanaw, tahimik na nangako si Carlos. Gusto ko ring maging mekaniko, tulad ni Mang Leo Santos balang araw. Tahimik na protektahan ang buhay ng isang tao at magtrabaho ng walang pagpapabaya. Pahalagahan ng karanasan at pakiramdam, hindi lang ang teorya. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang init ng puso ng tao. Kinagabihan, nag-iisa si Carlos sa engine room, nagsusulat sa kanyang diary. Ngayon, may mahalaga akong natutunan. Ang nasa likod ng skill ay ang puso ng tao at ang tunay na profesional ay hindi lang may kaalaman at skill, kundi may sense of mission at pride. Inilapag ni Carlos ang pen at tumingala sa kisame. Naramdaman niya na nagbago siya. Tiyak na nagbago siya. Lumipas ang 2 linggo mula nang umalis ang Esperanza sa Maynila. Tumawid ang barko sa Pacific Ocean at muling dumaan sa iba't ibang bansa sa Asia, pabalik sa Espanya. Nagtatrabaho pa rin si Carlos sa engine room, ngunit may isang bagay na nag-iba. Ngayon, hindi lang siya nakikinig sa numero ng sensor, kundi nakikinig din siya sa tunog, ang vibration ng makina. Ang tunog ng tubig na dumadaloy sa tubo. Ang bahagyang ugong ng bearing, lahat ng iyon ay parang nagsasabi ng kalagayan ng makina. Isang hapon, ininspeksyon ni Carlos ang propulsion shaft. Lahat ng numero ay normal, ngunit huminto siya at, tulad ng ginawa ni June, idinikit niya ang tenga sa propulsion shaft. Pumikit siya at nakinig ng maigi. Sa simula, wala siyang naintindihan. Ingay lang ng makina. Ngunit nang mag-concentrate siya, nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang kaibahan. Isang maliit na irregularity sa ritmo. Isang bagay na hindi lumalabas sa numero, ngunit talagang naroon. Carlos,
Anong ginagawa mo? Narinig niya ang boses ni Isabel. Umalis si Carlos sa shaft at ngumiti ng medyo nahihiya. Nakikinig po ako sa tunog. Ginagawa ko po ang natutunan ko sa Pilipinas. May nalaman ka ba? Hindi pa po masyadong malinaw, pero may nararamdaman po ako. Tumango si Isabel ng nasisiyahan. Mabuti iyan. Ang pakiramdam ay hindi natututunan ng madali. Pero nagsimula ka na sa unang hakbang. Ang salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Carlos. Nang dumaong ang barko sa Singapore, may isang interesanteng karanasan si Carlos. Bumisita ang mga lokal na mekaniko para sa routine check-up. Sa loob, medyo nag-iingat si Carlos dahil sa alaala 5 taon na ang nakalipas. Ngunit iba ngayon. Ang lokal na supervisor, isang lalaking nanggangalang Lee, ay napakagalang at may malawak na kaalaman. Ang kanyang team ay disciplined at mabilis ang pag-usad ng trabaho. Pagkatapos ng check-up, nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap si Carlos kay Lee. Ang galing ng inyong trabaho, sabi ni Carlos. Ngumiti si Lee nang mapagkumbaba. Salamat po. Sa totoo lang, nag-training po ako sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. Sa Pilipinas? Opo, 3 buwan po akong nag-aral ng skill sa isang shipyard sa Maynila. Ang natutunan ko po sa mga Filipino craftsman ay ang foundation ng trabaho ko ngayon. Nagulat si Carlos. At kasabay nito, may malaking bagay siyang nakita. Ang mga Pilipinong technician ay hindi lang gumagawa ng mahusay na trabaho para sa sarili. Ibinabahagi nila ang kanilang kaalaman at karanasan sa ibang bansa at sinasanay ang mga technician sa buong mundo. Hindi iyon para sa kita o fame, kundi para lang maprotektahan ang kaligtasan ng dagat. Gusto ko ring maging ganoon balang araw, bulong ni Carlos. Ngumiti si Lee ng malumanay. Kaya mo iyan, Sir Carlos. Kung mayroon kang ganoong desire. Nagpatuloy ang paglalayag. Lumabas sa Indian Ocean, dumaan muli sa Suez Canal, at patungo na sa Mediterranean. Palapit na ang kanyang bansang Espanya. Ngunit wala na sa puso ni Carlos ang dating simpleng pakiramdam ng kapayapaan. Sa halip, may complex na damdamin. May natutunan siya sa Pilipinas. At may nawala. Hindi, mas tama na sabihing binitawan niya. Ang bulag na pananampalataya sa teorya, ang pag-asa sa datos, at ang kawalang tiwala sa iba lahat ng iyon ay tahimik niyang binitawan. Sa huling gabi, lumabas si Carlos sa deck. Punong-puno ng bituin ng langit. Ang baybayin ng Espanya ay natatanaw sa malayo. Malapit na tayong makauwi, ano? Tumayo si Isabel sa tabi niya. Tumango si Carlos. Opo, mahaba ang paglalayag. Pero isang mahalagang paglalayag para sa iyo, hindi ba? Tahimik na ngumiti si Carlos. Opo, ang pinakamahalagang paglalayag sa buhay ko. Kinabukasan, dumaong ang Esperanza sa Barcelona. Tapos na ang 3 linggong paglalayag. Sunod-sunod na bumaba ang mga pasahero. Ginawa ni Carlos ang huling check-up sa engine room at nagulat kay Isabel. Lahat po ay normal. Walang problema. Magaling. Tumango si Isabel nang nasisiyahan. Carlos, anong plano mo sa susunod na paglalayag? Sasama ka ba ulit? Nag-isip muna si Carlos bago sumagot. Siyempre po. Pero bago iyon, humihingi po ako ng kaunting oras. Anong gagawin mo? Gusto ko pong pumunta sa Pilipinas. Nanlaki ang mata ni Isabel sa pagtataka. Sa Pilipinas? Opo, marami pa po akong gustong matutunan. Gusto ko pong matuto pa kina Mang Leo Santos at June. At balang araw, gusto ko pong maging isang technician na kayang protektahan ang buhay ng isang tao. Ngumiti ng malumanay si Isabel. Iyan ay isang magandang desisyon. Suportado kita. Sa salitang iyon, yumuko ng malalim si Carlos. Makalipas ang ilang buwan, muling pumunta si Carlos sa Pilipinas. Ngayon, hindi na siya turista, kundi isang student. Sa shipyard ng Maynila, mainit siyang sinalubong ni Lolo Ben at June. Talaga? Dumating ka? Nagtatakang sabi ni June. Mariing tumango si Carlos. Nangako po ako. Gaano ka katagal mananatili? Tanong ni Lolo Ben. Sumagot si Carlos. 3 buwan po. Pwede po bang magtrabaho ako dito sa loob ng panahong iyon? Hindi na po kailangan ng bayad. Gusto ko lang pong matutunan ng skill ninyo. Nagkatinginan sina Lolo Ben at June at tumawa. Siyempre iho! Welcome na welcome ka. Sa loob ng 3 buwan, nagtrabaho si Carlos sa shipyard.
Mula umaga hanggang gabi, pinagmamasdan niya, tinutulungan at nag-aaral siya sa trabaho ni na Lolo Ben at June. Hindi lang technical skill ang natutunan niya. Natutunan niya ang attitude sa trabaho, ang respeto sa gamit, at higit sa lahat, ang pakikitungo sa tao. Isang araw, bumisita si Mang Leo Santos sa shipyard. Nakita niya si Carlos at tumawa ng nagtataka. Ikaw? Nagkita tayo ulit. Masaya ako. Mang Leo Santos. Maraming salamat po talaga noon. Yumuko si Carlos. Umiling si Santos. Ayos na iyon. Kumusta ang buhay mo sa Pilipinas? Napakahusay po. Araw-araw po, may natutunan akong bago. Lumabas silang dalawa sa shipyard at nag-usap habang pinagmamasdan ng daungan. Carlos, may hindi ako nasabi sa iyo noong araw na iyon. Tahimik na sabi ni Santos. Ano po iyon? Napansin mong bahagyang kaibahan sa vibration. Hindi mo lang ito iniulat dahil hindi mo mapatunayan sa numero, tama? Napahigpit ang hininga ni Carlos. Iyon ang totoo. Paano po ninyo nalaman? Nakita ko sa mata mo. Ang isang mahusay na technician ay naghihirap kapag hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang sariling pakiramdam. Ngumiti ng malumanay si Santos. Pero iba ka na ngayon. Natutunan mo nang magtiwala sa pakiramdam. Iyan ang pinakamahalaga. Lumabas ang luha sa mata ni Carlos. Mang Leo Santos, mali po ako noon. Ang skill ay hindi lang teorya. Hindi lang numero. Ito ay nagiging tunay na skill kapag may kasamang karanasan, pakiramdam, at puso ng tao, hindi po ba? Tahimik na tumango si Santos. Tama iyan, at naintindihan mo na iyan. Isa ka ng mahusay na technician. Hindi pa po. Marami pa po akong dapat matutunan. Ngunit tumingin si Carlos sa malayo. Balang araw, gusto ko pong maging technician tulad ninyo. Tahimik na protektahan ang buhay ng isang tao. Hindi magpapabaya at ipasa ang skill sa susunod na henerasyon. Ganoong technician. Ngumiti si Santos ng nasisiyahan. Hihintayin ko yan. Nang matapos ang 3 buwan na internship, nag-organisa ng farewell party ang lahat sa shipyard. Nagtipon sina Lolo Ben, June, at ang iba pang craftsman sa isang maliit na karinderya. Carlos, mag-ingat ka. Bumalik ka ulit. Sa susunod, bumalik ka bilang instructor. Lahat ay nagbigay ng paalam. Yumuko si Carlos ng malalim sa bawat isa. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Hindi ko po malilimutan ang natutunan ko dito sa buong buhay ko. Tumayo si Lolo Ben at nagbigay kay Carlos ng isang maliit na balot. Ito ang farewell gift namin. Buksan mo. May isang notebook at isang tool sa loob. Ang notebook ay naglalaman ng mga repair records na naipon ni Lolo Ben sa loob ng maraming taon. Ang tool ay isang espesyal na ginamit ni Lolo Ben mula noong siya ay bata pa. Masyado po itong mahalaga. Nagulat si Carlos. Umiling si Lolo Ben. Ang skill ay ipinapasa. Tulad ng natanggap po sa aking master, ipinapasa ko naman sa iyo. At balang araw, ipasa mo rin ito sa iba. Hindi makapagsalita si Carlos dahil sa luha. Wala siyang nagawa, kundi yumuko ng malalim. Nang araw na siya ay aalis na sa airport, bumisita muli si Carlos sa kapilya. Sa tahimik na lugar, nagdasal siya. Ngayon, alam na niya kung ano ang idarasal. Salamat po, at gagamitin ko po ang lahat ng natutunan ko. Paglabas niya sa kapilya, maliwanag ang asul na langit. Huminga ng malalim si Carlos at naglakad. Sa eroplano, pinagmamasdan ni Carlos ang labas ng bintana. Lumiliit ang mga isla ng Pilipinas, ngunit ang mga araw niya sa Pilipinas ay malinaw na umukit sa kanyang puso. Ang tahimik na lakas ni Mang Leo Santos, ang mapagkumbabang attitude ni June, ang pride ni Lolo Ben bilang craftsman, at ang init ng puso ng lahat ng taong nakilala niya sa syudad, lahat ng iyon ay nagpabago kay Carlos. Pagbalik sa Espanya, unti-unting kumalat ang reputasyon ni Carlos. Ang kanyang trabaho ay mas detalyado at mas tiyak kaysa dati. Hindi lang nakikinig sa sensor, kundi sa tunog din. Hindi lang naniniwala sa datos, kundi sa pakiramdam din. Ang attitude niya ay nagsimulang magbigay ng impluwensya sa iba pang technician. Isang araw, nagtanong ang isang batang apprentice technician kay Carlos. Bakit po kayo nagtatrabaho ng ganito kaingat? Matagal po iyon, hindi ba? Ngumiti ng malumanay si Carlos. May sakay pong tao ang barkong inaayos namin. Iyon ang salita na narinig niya kay Lolo Ben. Kaya hindi po kami pwedeng magpabaya. Kahit walang nakakakita, kahit walang nakakapansin, gagawin namin ang pinakamahusay. Iyan ang pride ng craftsman. Seryosong tumango ang batang technician.
At nagsimulang ipasa ni Carlos sa iba ang natutunan niya. Hindi lang ang skill, kundi ang mindset din. Hindi lang ang efficiency, kundi ang integrity din. Hindi lang ang teorya, kundi ang kahalagahan ng experience din. Iyon ang ginawa ni Mang Leo Santos at Lolo Ben sa kanya. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon ng pagkakataong bumalik si Carlos sa Pilipinas. Inimbitahan siya sa International Maritime Technology Conference bilang isang technician na nagre-representa sa Espanya. Sa gitna ng conference sa Maynila, binisita niya ang shipyard na kinamumutan niya. Sir Carlos, tumakbo si June. Mas may authority na siya ngayon. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka? Opo, salamat sa Diyos. Ikaw din, June. Hindi ka nagbabago. Nag-retire na si Lolo Ben. Ngumiti ng medyo malungkot si June, pero binibisita pa rin niya kami paminsan-minsan. Nag-usap silang dalawa habang naglalakad sa shipyard. Nga pala, si Mang Leo Santos? Tanong ni Carlos. Ngumiti ng malungkot si June. Nag-retire na rin po si Mang Leo, pero buhay pa rin ang mga turo niya sa amin. Nalungkot si Carlos, ngunit naintindihan din niya. Ang oras ay lumilipas, at ang tao ay nagbabago. Ngunit ang skill at ang puso ay ipinapasa. Sa huling araw ng conference, siya ang inatasan na magbigay ng keynote speech. Sa harap ng maraming technician, tahimik siyang nagsalita. Ilang taon na ang nakalipas. Dito sa Maynila, nagkaroon ako ng karanasang nagpabago sa aking buhay. Ikinuwento niya ang araw na iyon, ang pagkaligtas sa gitna ng bagyo, ang natutunan niya sa trabaho ni Santos, at ang pagkaunawa sa nasa likod ng skill. Ang technical skill ay hindi lang teorya. Ito ay karanasan, ito ay pakiramdam, at higit sa lahat, ito ay ang sense of mission na protektahan ng buhay. Tahimik na nakinig ang mga tagapakinig. Iba-iba ang ating nationality at wika. Ngunit bilang mga nagtatrabaho sa dagat, may iisang responsibilidad tayo. Ang protektahan ng buhay ng tao. Nagpatuloy si Carlos. Hindi lang skill ang natutunan ko sa mga Pilipinong technician. Ang integrity sa trabaho, ang respeto sa iba, at ang responsibilidad sa susunod na henerasyon, lahat ng iyon ay kailangan para sa isang tunay na technician. Nang matapos ang talumpati, malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Maraming technician ang lumapit kay Carlos para makipagkamay. Sa gitna nila, may isang pamilyar na mukha, Mang Leo Santos. Nagulat si Carlos. Mas marami na siyang puting buhok, ngunit hindi nagbago ang kanyang kalmadong ngiti. Maganda ang talumpati mo, iho. Nandito po pala kayo? Oo, gusto kong pakinggan ang kwento mo. Ngumiti ng malumanay si Santos. Naging magaling ka na. Wala na akong may tuturo sa'yo. Hindi po. Marami pa po akong dapat matutunan. Umiling si Santos. Hindi. Sapat na ang nalaman mo. Ikaw na ngayon ang magpasa sa susunod na henerasyon. Nang marinig ang salitang iyon, malaking tumango si Carlos. Opo, gagawin ko po. Tumayo silang dalawa ng tahimik, pinagmamasdan ng daungan. Tahimik na umalingaw-ngaw ang tunog ng alon. Narinig ang busina ng barko sa malayo. Carlos, tahimik na sabi ni Santos, ano sa tingin mo ang pinakamahalaga bilang isang technician? Nag-isip muna si Carlos bago sumagot. Ang protektahan ng buhay? Ngumiti si Santos. Tama yan. Pero hindi lang iyan. Ang protektahan ng buhay ay ang pagmamalasakit din sa tao. Para kang nagtatrabaho sa makina. Pero sa totoo, sa tao ka nagtatrabaho. Sa tao? Oo, ang barkong inaayos namin ay laging may sakay na tao. May pamilya sila, may pangarap, at may buhay. Ang trabaho natin ay protektahan ng lahat ng iyon. Lumabas ang luha sa mata ni Carlos. Mang Leo Santos, maraming salamat po. Ang laking swerte ko na nakilala ko po kayo. Ako rin. Masaya ako na nakilala ko ang isang batang tulad mo. Nagkamay silang dalawa ng mahigpit. Kinagabihan, tahimik na pinagmamasdan ni Carlos ang labas ng bintana sa kanyang hotel room. Ang night view ng Maynila ay nagniningning. Binalikan niya ang kanyang buhay, ang mga araw sa Spanish Navy, ang trabaho sa luxury cruise ship, at ang araw ng bagyo. Lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa kasalukuyan. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang puso. Dati, naniniwala lang siya sa teorya at numero. Hinamak niya mang nagtatrabaho batay sa pakiramdam at hindi nagtiwala sa mga Asian technician. Iyon ay isang prejudice na nagmula sa takot. Ngunit ngayon, iba na siya. Pinahahalagahan niya ang teorya.
Ngunit naniniwala rin siya sa karanasan at pakiramdam. Tinitingnan niya ang datos, ngunit nakikinig din siya sa tunog. At higit sa lahat, natutunan niyang magtiwala sa tao, walang kinalaman ng nationality o wika. Ang mahalaga ay kung anong puso ang inilalagay ng isang tao sa kanyang trabaho. Ang nasa likod ng skill ay ang puso ng tao. Binuksan ni Carlos ang bintana at naramdaman ang hangin sa gabi. Salamat Pilipinas, bulong niya. Hindi lang skill ang itinuro ng bansang ito, integrity, pagpapakumbaba, at higit sa lahat, malasakit sa tao. Lahat ng iyon ay nagpayaman sa buhay ni Carlos. Kinabukasan, sa eroplano pabalik sa Espanya, binuksan ni Carlos ang isang notebook. Iyon ang notebook na ibinigay ni Lolo Ben. Habang tinitingnan ang mga pahina, nagbago ang kanyang determinasyon. Ipasa ang kaalamang nakasulat sa notebook na ito sa susunod na henerasyon. At tulad ng ginawa ni Mang Leo Santos at Lolo Ben, ipasa hindi lang ang skill kundi ang puso rin. Iyon ang paraan ng pagbalik ng utang na loob. Sa kasalukuyan, si Carlos Morales ay nagtatrabaho bilang technical director sa pinakamalaking shipyard sa Espanya. Maraming batang technician ang nasa ilalim niya. Tinuturuan niya sila hindi lang ng skill, kundi ng attitude rin sa trabaho. Magtrabaho ng detalyado, huwag magpapabaya, at laging magpatuloy sa pag-aaral. Iyon ang natutunan niya kay Mang Leo Santos. Pahalagahan ng gamit, makinig sa boses ng makina, at maniwala sa sarili mong pakiramdam. Iyon ang natutunan niya kay June. Ang trabaho natin, buhay ng tao ang pinanghahawakan, kaya magkaroon ng pride. Iyon ang natutunan niya kay Lolo Ben. Seryosong nakikinig ang mga technician sa salita ni Carlos. At unti-unti, nagbabago rin sila. Isang araw, nakatanggap si Carlos ng email mula sa Pilipinas, galing kay June. Sir Carlos, kumusta ka? Sa susunod na buwan, pupunta kami sa Espanya para sa training kasama mga batang technician. Kung okay lang sa'yo, pwede po bang bisitahin namin ang workplace mo? Agad na sumagot si Carlos. Siyempre, lubos ko kayong tinatanggap. Ang skill ay ipinapasa sa iba, lampas sa borders. At si Carlos ay nasa posisyon na ngayon na maging tulay sa susunod na henerasyon, tulad ng ginawa ni Mang Leo Santos sa kanya noon. Kinagabihan, habang naghahapunan kasama ang kanyang pamilya sa bahay, nagtanong ang kanyang anak. Papa, bakit po laging late ka umuwi? Ngumiti ng malumanay si Carlos. Ang trabaho ni Papa ay protektahan ang buhay ng tao. Anak, paano po? Ang barkong inaayos ni Papa ay may sakay na maraming tao. Para makapaglakbay sila ng ligtas, nagtatrabaho ng maigi si Papa. Seryosong nakinig ang anak. Ang galing mo, Papa. Ang dibdib ni Carlos ay uminit sa salitang iyon. Sana, balang araw, ang kanyang anak ay magtrabaho rin na makakatulong sa iba. Iyon ang kanyang dasal habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Ang technical skill ay hindi lang kaalaman o abilidad. Ito ay buhay na karunungan na may puso ng tao. At ang tunay na technician ay ang taong nagpapasa ng karunungang iyon sa susunod na henerasyon at tahimik na nagpoprotekta sa buhay ng tao. Natutunan ni Carlos Morales noong araw na iyon ng bagyo. Hindi makakaligtas ang tao sa teorya lang. Hindi mapoprotektahan ang buhay sa datos lang. Ang mahalaga ay ang karanasan, ang pakiramdam, at higit sa lahat, ang puso na nagmamalasakit sa tao. Ang itinuro ng bansang Pilipinas ay ang nasa likod ng skill, integrity, pagpapakumbaba, at malalim na pagmamahal sa kapwa. Gaano kalaki ang puso na inilalagay natin sa ating trabaho? Hinahabol lang ba natin ang efficiency at kita at nakakalimutan ng mahalaga? Ang kwento ni Carlos ay nagtatanong sa atin. Ano ang tunay na propesyonal? Ano ang mas mahalaga sa likod ng trabaho? At ano ang dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon? Ang sagot ay nasa puso mo. Anong trabaho ang ginagawa mo? At anong damdamin ang inilalagay mo sa trabahong iyon? Pakiusap, mag-comment ka sa ibaba. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Magkita-kita tayo sa susunod na video.